Paano mo nga ba masasabi na handa ka ng mag-asawa? Kapag ba may ipon ka na? O nakapagtapos ka na ng pag-aaral? O di kaya'y in love ka na talaga? Para po sa akin, dalawa po yung major factor bago ko nalaman na handa na ako. Unang-una, dapat ipag-pray nyo ito at dapat malinaw yung instruction ni Lord. Pangalawa, paghanda ka na talaga na mas magbigay kaysa tumanggap. Remember that true love comes from God. It starts when we focus less of ourselves and when we start thinking first of the needs of our spouse. Yung kasiyahan niya na ang magpapasaya sa'yo at kahit pagod ka na, kaya mo pa rin mag-asikaso. Yung pipiliin mong ngumiti kahit masakit na yung puson mo. Yung kaya mong mag-sorry at magpatawad kahit hindi ikaw ang may kasalanan. Pero lalo na kung ikaw ang may kasalanan. At minsan nga, hindi mo na siya maunawaan pero hindi mo siya isusuko at patuloy mo siyang ipaglalaban. Madaling sabihin na mahal ko ang asawa ko. Pero kailan ko lang ba siya mahal? Okay ang lahat? Pag malambing at nasa mood siya? Pero paano na pag may mga pagsubok? Pag mainit ang ulo niya at may topak siya? Kaya ko pa rin bang mahalin siya? Sa totoo lang, kung ako lang, naku, hindi ko kaya. Kasi limitado lang ako. May topak din ako at mainit din ang ulo ko. That's why marriage is so important because it is a covenant not only between you and your spouse but also with God. It is a covenant to honor God by loving our spouse for better, for worse, in sickness and in health till death do you part. At alam mo ba, matututunan lang talaga nating tunay na magbigay sa sandaling matanggap natin ang grace ni God through our Lord Jesus Christ. Uy, okay na okay din yung mag-ipon ka at magtapos ka muna ng pag-aaral ha. At syempre, mas maganda din yung in love ka at may blessing kayo ng inyong mga magulang. Huwag nyo lang kakalimutan isang guni sa Panginoon ang bawat desisyon nyo dahil siya lamang ang kayang mag-sustain at magpatatag ng pag-ibig nyo sa isa't isa. Stay blessed and continue to be a blessing.